Okay, so after almost 9 months ng paggamit dito sa iPhone 16 Pro Max, gusto ko i-share sa inyo yung highlights ng experience ko dito, kung ano yung mga accessories na ginamit ko dito, kumusta yung battery health, kasi almost 1 year, at titingnan natin kung ilang percent na lang yung natitira. Okay? So, para dun sa mga hindi pa nakapanood ng unboxing unboxing experience na unboxing video dito sa iPhone 16 Pro Max, pwede nyo panoorin muna yon. Tapos balik kayo dito. Lalagay ko yung link dyan sa description box sa baba. At for transparency, itong unit na nandito sa atin na ginamit ko na almost 9 months ay pinadala po ng Beyond the Box. So maraming salamat sa kanila. Pero kahit sila po yung nagpadala nito, malaya pa rin naman akong sabihin kung ano yung na-experience ko dito. Okay? So unahin natin ng mga accessories. Okay, so ito yung iPhone 16 Pro Max natin. So, titanium gray yung nandito sa atin. Kita nyo naman maganda yung itsura niya at kailangan talaga nating ingatan kasi hindi po biro yung presyo ng mga iPhone. Ngayon, yung unang accessories na gusto kong i-share sa inyo ay yung nakikita nyo ngayon sa camera module. So, yan yung camera protector ng Smart Devil. Pwede nyong tingnan lahat ng links ng accessories na sasabihin ko dyan sa description box sa baba. Bakit ko nilagyan yan? Kasi baka sabihin nyo, ay maapektuhan yung quality. Hindi po naapektuhan yung quality. Sobrang transparent po siya. Wala pong kahit anong nabawas sa quality ng photos at kahit videos. Bakit ko siya binili? Maliban sa protection po, napakahirap pong linisin ng camera module ng iPhone kasi nga hiwa-hiwalay sila. 3 island po yan. So sisingit-singit yung mga alikabok. Whereas kung meron kang ganito, kita nyo, flat na siya. Isang group na lang. So pag wipe kong ganyan, malinis na yung 3. Okay, yun yung advantage po niya. At syempre, yun nga, primarily, protection. Tapos, yung isang accessory pa na gusto kong ipakita sa inyo ay yung mga cases. Okay, ito yung top 3 cases na marirecommend ko sa inyo. At napakadami ko na pong nabiling case para dito sa iPhone 16 Pro Max ko. At pag sinabi kong madami, lagpas 10 po yan. Bumibili ako sa Lazada, Shopee, at TikTok. Pero ito lang yung top 3 na gusto kong i-recommend sa inyo. So, number 1, at top 1, guys, ay itong Momax. Okay, personally, favorite ko talaga itong case na to. At kasabay po nitong dumating yung iPhone 16 Pro Max. So, galing din po itong Beyond the Box. Available po ito sa kanila, pati na rin sa Digital Walker. Pero nandyan yung link sa Lazada. So, ano yung nagustuhan ko dito? Unang-una, tingnan nyo naman, kahit almost everyday ko ginamit itong case na to, konting-konti lang yung discoloration. Meron pa rin, pero hindi po ganun ka-obvious. Kapag nakalagay na siya sa ating iPhone, hindi na po siya kita. Ayan o. Diba? Napakalinis pa rin tingnan. Tapos, pangalawa, yung camera module may added protection. So, meron ka ng camera protector, meron ka pang added protection sa case. Tapos, maliban sa transparent at nakikita pa rin po yung kulay ng ating iPhone, meron po siyang MagSafe dito sa likod or magnetic connector, yung bilog. At ito po ang pinaka-strong, pinakamatinding magnet na ng iPhone case na natry ko sa buong 9 months ng paggamit sa phone na to. Okay, mas matibay pa to sa lahat ng brands na natry ko po. So kung gusto niyo ng matibay po na magnet para sa inyong iPhone 16 Pro Max, lalo na kung gumagamit kayo ng gimbal na MagSafe, kung gumagamit kayo ng wireless power bank, ito po talaga yung marirecommend ko sa inyo. Ngayon, itong dalawa na nakita nyo ngayon ay parehong X1 or X.1 yung brand. So, sa TikTok po sila nang galing. Doon po nila ako kinontak at pinadala po nila ito sa akin. Pero, regardless, kung pinadala man nila o hindi, marirecommend ko pa rin po. Kasi, unang-una, itong transparent, mukha siyang Momax, pero mas solid po yung likod nito. Mas makapal, mas matibay po. So, kung gusto niyo ng mas protected na iPhone 16 Pro Max, ito po. Pwede nyo ito i-consider. Tapos kita nyo naman yung mga kanto-kanto. May additional din. Pati yung camera module, mas makapal po yung protection nito compared dito sa Momax. Okay? Ngayon, ano lang yung downside nitong case na to? Yung magnet niya, hindi po as strong as Momax. Strong po siya, pero hindi po ganun ka-solid compared dito. Okay? Saktong-sakto lang. So, ito yung superior protection na pwede kong mai-recommend sa inyo na case. Ngayon, kung gusto niyo lang ng simplicity, pero nandun pa rin yung MagSafe charging, nandun pa rin yung protection, pero hindi lang ganun katindi. Ito namang X1 na matte case, yung pwede kong mai-recommend sa inyo. Diba? Napakasimple lang. Ayan, walang kahit anong design.
pero may protection siya. Ayan. Tapos matte siya. Tapos may pagka-rubbery yung ano niya. May pagka-rubbery yung texture kaya yung grip natin matindi rin dito. Okay, so yun po yung top 3 cases para dito sa iPhone 16 Pro Max na marirecommend ko sa inyo. Ang next na gusto kong i-recommend sa inyo ay screen protector. Yung unang brand na palagi kong binibilhan talaga ng mga screen protector, tempered glass para sa mga phone ko at lalo na matte ay Smart Devil. Pakita ko sa inyo, ayun, no? Meron pa akong tira dito, extra, para sa iPhone 16 Pro Max ko. Meron din ako para sa iPad. So, talagang loyal user po ako ng Smart Devil. However, nagbago po yan kasi napansin ko, ilang beses na nangyari sa akin, akala ko doon lang sa dati kong iPhone na pag tumagal, yung matte tempered glass sila, nagkakaroon po ng guhit dito, ng stain. Hindi ko na talagang matanggal kahit anong gawin ko. Naging consistent yon kasi dito rin sa iPhone 16 Pro Max, ganun din yung nangyari. So, iniwanan ko muna sila at ang ginamit ko na hindi na tempered glass. Pakita ko sa inyo. Product din po ito ng X1. Sila din yung nagpadala. Okay? Pero hindi nila to sponsored. Gusto ko lang i-recommend kasi talagang maganda talaga yung products nila. At sigurado ako magugustuhan nyo din. Hindi po yan tempered glass. Screen protector. Pero kapag in-apply nyo, same na same kung paano nyo i-apply ang tempered glass. Napakadali po. Pwede nyo panoorin sa TikTok. Lalagay ko na lang din yung link ng video dyan sa description box sa baba. Tapos, hindi siya kapitin na smudges ng fingerprints kasi nga hindi siya glass. Kaya napakalinis po ng ating iPhone. Tingnan nyo naman. Diba? Napakalinis. Kitang-kita pa rin yung display natin. Ganda. Yan, no? Gusto ko kasi yung mga matte kasi alam niyo hindi niyo na kailangang angguluhan pa yung phone niyo para lang makita kasi may reflection sa likod. Ito, kahit anong anggulo, makikita ninyo. So, ayun yung mga accessories na talagang ginamit ko ng matagal habang ginagamit ko yung iPhone 16 Pro Max. Pero may mga bago akong accessories na gustong i-share sa inyo. Kasi bago ko pa man gamitin ng iPhone 16 Pro Max, palagi na pong Ugreen chargers at power banks ang ginagamit namin dito sa bahay. So, hindi ako mahihirapang i-recommend sa inyo. So, pakita ko sa inyo yung previously ginagamit ko na wireless charger para dito sa iPhone 16 Pro Max ko. Ito guys, ayan. Kita nyo naman, may stain na. Medyo luma na talaga to. So, Ugreen charger to. So, 2-in-1 siya. Dito iPhone, dito naman yung AirPods natin. Okay, dalawang products yung pwede natin i-charge at the same time. Pero, ang disadvantage ito, ganyan lang siya. Talagang phone stand, yan, sa table lang natin. Hindi natin siya madadala pag nag-travel tayo kasi hindi siya natutupi. Diyan ngayon papasok guys, itong bagong MagFlow 2-in-1 wireless charger ng Ugreen. Tingnan nyo naman. Oh, natutupi siya. Para ka lang may charging brick. Pero, ayan oh. Charger din siya. Ayan. Pwede nating dito ilagay yung ating iPhone. Dito naman sa baba yung ating AirPods. At napakatibay niyan. Ayan. So, meron na tayong phone stand. Pwede pa natin gawing vertical yung ating pag-charge. Ayan oh. Diba? Tapos, hindi lang dalawang device yung pwede natin i-charge dito kasi meron pa siyang isa dito. Ayan, may isa pa siyang USB-C na out. Dito naman yung in sa likod. Tapos meron siyang rubber feet para hindi dumulas-dulas to sa table natin kapag nagcha-charge tayo. Okay, sa yun yung una na bago nilang product. Again, Qi2 25 watts na MagFlow 2-in-1 wireless charger. Ito naman yung power bank nila na merong MagSafe or wireless charging din. So, MagFlow din to guys. 10,000 mAh, Qi2, 25 watts. So, habang nasa plane pa tayo, nasa bus, or nasa barko, hindi pa natin masaksak tong charger, ito muna. Mag-power bank muna tayo kasi meron din tong wireless charging. Ayan. Maliban sa may wireless charging to, meron na rin siyang, ayan, kumana siya. Meron na rin siyang lanyard na at the same time, pwede natin gamitin as cable para sa charging. Okay, so hindi na natin kailangan magdala pa ng additional cable. Meron siyang out dito, ayan, USB-C. Kung gusto natin magsaksak pa ng isa pang device. Tapos meron siyang button dito para makita natin dito sa LCD yung status or battery level na natitira. Okay? So ito yung dalawang MagSafe chargers ng Ugreen. Ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba.
Okay, so balik tayo sa ating iPhone. So yan po yung mga accessories na gusto kong i-recommend sa inyo. So next natin pag-usapan ay yung battery. So after 9 months, okay, gusto ko lang munang ikwento sa inyo guys kung paano ako mag-charge. So kagaya nung ipinakita ko sa inyo kanina, um, hindi po ako sobrang maingat pagdating sa charging. Okay? Madalas, naka-wired ako. Madalas din, wireless ako. Okay? Depende talaga eh. Depende sa ginagawa ko. Kung nag-shoot lang ako, hindi ako masyadong nakatutok dito sa PC ko, yung pinakita ko sa inyo kanina na wireless charging, dun siya lagi nakakabit. So almost the whole day, naka-wireless charging po ito. Kasi alam natin na madaling uminit ang kahit anong phone kapag naka-wireless charging at hindi po iba ang iPhone. Mabilis din po siyang uminit kapag naka-wireless charging tayo. So, hindi ako maingat talaga na sobra. Maingat, yes, pero hindi sobrang ingat pagdating sa charging. So, nag-wired ako, nag-wireless din ako. So, for the past 9 months, tingnan natin kung ilan na lang yung battery health ng aking iPhone. Pakita ko sa inyo. Okay, so nandito tayo sa battery setting. So makita niyo naman yung battery health ko ay normal. Okay, so open natin yan. Ilang percent na lang. Kita niyo naman guys. Hindi naman sa pagmamayabang. Pero 100% pa rin. Ganon kaganda yung battery ng 16 Pro Max. So maganda yung quality kasi kahit na hindi tayo sobrang maingat, 100% pa rin po yung capacity. After yan ng 226 cycles. So from 0 to 100, 226 counts na po siya. Ayan yung first use ko December 2024. Okay? So pagdating sa battery health, goods na goods po ang iPhone 16 Pro Max. At ina-expect natin na mas mag-i-improve pa ang battery ng iPhone sa iPhone 17 series. Pero ginawa ko rin tong video na to ngayong September. Maliban sa kailangan ko na rin i-share sa inyo talaga yung mga experiences ko dito sa phone na to, malapit na pong i-release yung iPhone 17. So para sa mga nag-iisip na masyadong latest yung iPhone 17, siguro dun muna ako sa 16 Pro Max. Ito po yung video para sa inyo. So after ng video na to, sigurado ako makakapag-decide kayo kung mag-iPhone 16 Pro Max ba muna kayo or diretso na kayo ng iPhone 17. So, tapusin itong video na to. So, tapos na tayo guys sa mga accessories. Tapos na rin tayo sa charging, pati sa battery health. Pag-usapan natin yung camera. So, marami ako ipapakita sa inyong mga sample photos at videos. So, habang nag-explain ako, makikita nyo ngayon yung iba't ibang mga kuha dito sa iPhone. So, siguro unahin natin yung mga normal photos or yung kuha sa normal photo mode. Walang kahit anong mode. Talagang yung pagbukas mo ng camera application, yun na agad. So, pakita ko sa inyo. Okay, so makikita nyo dito sa normal photos na pagdating sa kulay, actually, pwede nyo timplahin na yung kulay ngayon ng mga photos sa iPhone 16 Pro Series. May pangkulay na yan. So, ito yung timpla na ginawa ko. Gusto ko lang kasi natural, pero vibrant pa rin. So, makikita nyo na maganda yung quality. Napakadaming information na na-preserve. Yung mga text sa mga photo, sa mga signages, sa mga building, kitang-kita pa rin. Yung mga guhit ng mga buildings, buong-buo pa rin. So, hindi blurry, hindi soft yung kuha. Kahit yung mga bintana, makikita ninyo, ano pa rin, detail pa rin. Kahit hindi ganun kaliwanag nung kinunan ko to, okay na okay pa rin. Ngayon, pagdating sa well-lit environment, kagaya na lang sa dagat, ay doon talaga, napakaganda ng mga kuha. Sigurado po yan. So, ano lang yan, easy na makakuha ng magandang shot. So, tingnan natin yung differences ng 1x, 2x, at 5x. Dito sa set A, makikita ninyo yung building, yung kulay, primarily, hindi nagbago. Yun yung maganda po dito sa iPhone. So, kahit pa ang gamit mo ay ibang lente, hindi maahalata nang tumitingin kung anong lente talaga yung ginamit mo. Kasi nga, same na same yung timpla. At kung hindi mo naman iso-zoom, same na same din halos yung quality sa unang tingin. So, 1x, 2x, 5x. Ito pa yung isang set. So, ito yung 1x. So, kitang-kita ninyo yung text na Taipei Zoo, pati na rin yung texture ng mga bato. Tapos, sa 2x, halos walang nagbago, nag-improve pa nga. Kasi hindi naging soft yung kuha kahit sa mga halaman. Tapos, yung 5x telephoto, ayan o, diba? Pati yung stains, mas kitang-kita. Pati yung mga bato. So, walang compromise. Tapos, dito sa next set natin, ganun ulit, umpisa tayo sa 1x. Hindi ganun ka-araw ng mga time na yan. Tapos 2x at 5x. So again, pagdating sa kulay, walang compromise.
So pagtabi-tabihin naman natin dito sa susunod na set yung ultra-wide, 1x, 2x, at 5x. So kagaya ng kanina ko pa sinasabi, sa unang tingin, quality-wise at color-wise, wala po tayong makikitang malaking differences sa kanila. So again, pagdating sa mga normal photos, okay na okay po itong iPhone. Puntahan natin ng mga portrait shots kasi ito yung pinakamadalas na gamitin kong mode dito sa iPhone 16 Pro Max kasi po, para talagang DSLR. So makikita nyo yung aso na nasa kotse, di ba? Ano lang ngayon, mabilisang kuha lang kasi alam kong paalis na yung sasakyan, dumungaw yung aso. Ang cute, sobrang cute, nakuhanan pa rin. Naka 5x ako niya na portrait mode. Pero grabe, ganda ng quality, parang DSLR. Sa next set natin, yung aso naman namin, si Chewy. Wala lang, dito lang yun sa studio. Hindi sobrang liwanag, naka-studio lights lang tayo. Pero again, kita nyo naman ng quality, napakaganda pa rin. Pati yung mga edge detection nitong portrait mode ng iPhone ay napakaganda rin. Tapos ito pa isa, outdoor, isang kotse yung kinunan ko dito. Pero kita nyo yung pagka-blurry nung foreground tsaka background. Tamang-tama lang kasi yung subject talagang nakafocus mabuti. Galing. Tapos ito ba yung iba, mga animals naman. Ganda rin, kahit malayo yung kuha, naka 5x ako. Ang ganda pa rin ng quality. Alam ng iPhone yung subject talaga na kinukunan ko kasi yun lang yung malinaw. Pero hindi artificial looking yung pagka-blur ng background dito sa mga shot natin. Ang galing. So, I highly recommend na kung magte-take tayo ng mga magagandang shot, go for portrait mode. Yun lang yung sasuggest ko. Parang kuha sa DSLR yung photos. Ngayon, pagdating sa low light, wala rin ako naging problem dito sa iPhone. Hindi pa sobrang dilim dito sa market na to. Mahirap nang kumuha ng photo sa ibang phone. Pero sa iPhone, ganda pa rin. Kitang-kita pa rin ng mga signages, yung mga text, lahat kita pa rin. Yung mga numbers sa mga stores, sa menu, kitang-kita pa rin. Nag-try din ako ng night photography dito kasi pwede nyo iset sa iPhone yung tagal ng shutter niya at makikita nyo na ang ganda pa rin ng kuha dito sa dagat. Ayan no, kitang-kita pa rin yung langit. Kailangan lang stable talaga yung kamay mo. Pwede kang gumamit. Mas maganda gumamit ka ng tripod para hindi ka mahirapan. Yung mga stars lumitaw dahil doon sa tagal ng shutter speed. Galing. Ang isa lang napapansin ko, kita nyo dito sa crane, yung ilaw doon sa crane ay nag-reflect doon sa ibang part ng photo. So, yun lang yung hindi maganda rito sa camera ng iPhone kasi hindi siya Carl Zeiss. So, pagdating sa reflections, doon tayo magkakaroon ng issues kung minsan lang naman. Kasi mag-reflect sa ibang part ng picture or ng photo yung reflection na yun. Ngayon, sunod natin guys, yung mga videos. So, dito sa mga normal videos, kita nyo naman dito sa mga pets tuloy, sa mga animals sa zoo or dito sa sanctuary, makikita ninyo na okay yung kuha, maganda, kahit mag-zoom tayo, telephoto yung pag-zoom ko dyan, hindi digital zoom. Maganda pa rin. Napaka-stable, higit sa lahat, napaka-stable. At para ma-test natin yung stability or stabilization ng kanyang camera, ito yung kuha sa bus, tapos low light pa yan guys ha. Hindi pa ganun kaliwanag, pero talagang kitang-kita yung labas ng bus. Kahit na umaandar, hawak ko lang yung iPhone ko, stable pa rin for the most part. Napakagaling. Tapos habang naglalakad naman ako, ayan, napaka-stable pa rin. Hindi ganun kaliwanag, hindi ganun ka-tirik yung araw niyan. Pero kahit bumaba tayo sa hagdan, hindi kita yung pagkalabo. Kasi usually sa mga phones ngayon, para maging maliwanag pa rin sa mga low light condition kapag nagtitake tayo ng video, kailangan niyang bagalan yung shutter speed. So ang mangyayari doon, blurry yung kuha ng video. Pero dito sa iPhone, kahit na hindi ganun ka liwanag yung pag-take natin sa video, okay pa rin. Hindi siya soft. So, tingnan pa natin ibang samples. Dito naman naglalakad ako sa isang parking lot at tatry natin yung quality pa rin habang naglalakad tayo. Well, ano naman maganda yung araw nito, maganda yung liwanag, so wala naman tayo talaga magiging problem. Kita nyo naman ng kulay, yung kanyang dynamic range, kahit na against the light tayo, maliwanag pa rin sa lahat ng part. May aso ulit. Okay. So, dun tayo sa ultra-wide na video recording. Hindi namin to in-expect kasi yung kuya na maghahawak daw sa aming iPhone habang nasa kami, ATV,
mag-video daw siya, sabi niya. Pero hindi ko in-expect na ultra-wide pala. Pero maganda na rin dahil makikita ninyo yung quality ng ultra-wide video, pati na rin yung stabilization. So makikita nyo na ano po niya na talagang malubak. Pero napaka-stable pa rin ng kuha. At ang ganda ng quality, guys. Ang ganda ng quality. So kahit na ultra-wide yung gamitin natin sa pag-video, okay na okay po. Okay, next naman natin ay yung pag-zoom or yung zoom capabilities ito. So again, 1x, 2x, tsaka 5x lang yung meron tayo. Pero makikita ninyo na maganda, guys. Huwag na kayong mag-digital zoom kasi hindi sulit eh. Okay na yung hanggang 5x. Makontento lang talaga tayo sa ganyang zoom. Talagang masisihan po tayo dito sa iPhone. Kahit naglalakad tayo, tapos bigla tayong mag-zoom, pwede po dito sa iPhone. Di kagaya ng ibang mga Android phones, hindi na magamit yung ibang mga lente kapag nagwi-video tayo. So kung 1x mo na umpisahan, 1x lang. Di ka na makapaglipat ng ibang lente. Pero sa iPhone, hindi naman simultaneously, seamless. Pwede ka magpalit ng lente. At marami pa akong iba na gusto ko sana ipakita sa inyo. Pero maubos talaga yung oras. Ang haba na nga ng video natin ngayon. Pero overall guys, satisfied po ako sa camera performance ng iPhone. At sa paggamit ko dito, naka-data ako palagi. Data. No? Lalo na pag nasa labas kami. Tapos, lagi ako nag-take ng photos. Pero yung battery guys, sa isang charge, tumatagal sa akin ng 1.5 days. Okay, real time yun or real life usage talaga yun. Again, data, naka-on yung messenger, nag-take ako ng photos, ng videos, lahat na. Pero, 1.5 days. Tapos, yun nga, maganda pa rin yung battery health natin. So, yan guys, yung overall na experience ko dito sa iPhone 16 Pro Max, sulit na sulit siya para sa presyo. Hindi po biro yung presyo, sa totoo lang. Kailangan talaga natin pag-isipang mabuti. Pero if ever na ito yung mapagpasyahan natin na bilhin, dito natin gusto mag-invest para sa mas magandang mga photos, mas mapagkakatiwala ang performance ng isang phone sa security, wala po tayong pagsisisihan sa iPhone, lalo na yung mga Pro series nila. So, yun lang naman yung sa akin. Pero, syempre, dami pang option dyan. Depende talaga sa atin yan. Mahirap naman kung sasabihin natin, hindi sulit yan, mahal-mahal. Magkakaiba po tayo na user. Okay? So, kung ito po yung bibili natin, sigurado ako, hindi kayo magsisisi. At, bibili pa kayo ng iPhone 17 Pro or Pro Max, nasa sa inyo yun. Pero, hindi po kayo mapag-iiwanan kung magsi-16 Pro Max muna kayo. Napakaganda po ng performance nito at magtatagal to sa atin ng siguro 5 years, 6 years. Okay pa rin siya. Palitan lang natin ng battery kung bumaba na yung battery health. Pero napakatagal po ng software update at pag-aalaga ng iPhone o ng Apple sa mga iPhones nila. Yan yung guaranteed talaga. Hindi yan magaya ng mga Android phones sa ngayon. Okay. So, in experience ko guys sa iPhone 16 Pro Max after 9 months, almost 9 months sa paggamit dito sa phone na to. So, ano naman masasabi nyo dito sa phone na to? Comment nyo lang dyan. Sana nakatulong tong video na to. Maraming salamat sa pagsama sa akin kahit mahaba-haba ito. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.